Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay Laetare Sunday. No? Ito yung linggo ng kagalakan, linggo ng pagsasaya. Kaya pwede bang pakisabi sa mga katabi ninyo ngayon, no? Kapatid, masaya ka ba? Ulit, kapatid, masaya ka ba? Nagagalak tayo sa maraming bagay. Pero sa misa natin ngayon, isang mahalagang dahilan kung bakit dapat tayo magalak at magsaya ay dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya sa unang pagbasa, narinig natin kung paano ang bayang Israel ay nagsasaya, nagdiriwang, nagdiriwang sapagkat sa wakas, nakarating na sila sa lupang ipinangako ng Diyos, no? The promised land that they are about to occupy. Nagagalak sila sapagkat tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagtalikod sa Diyos, sa pagkakasala sa Diyos, no? Habang naglalakbay sila sa ilang, naging tapat pa rin ang Diyos sa kanila. Tapat ng Diyos sa kanyang pangako upang sila'y makarating sa promised land. No? Pero sa totoo lang, hindi lamang sila pinalaya ng Diyos sa kamay ng mga Ehipto. Ang maganda dito, pinagpakalooban pa sila ng isang matabang lupa, yung Kanaan. No? Ito yung lupang ipinangako ng Diyos, filled, no, rich in milk and honey, no? A very productive field, land. No? Kaya siguradong mabubuhay sila. Sa katunayan, nakaani na nga sila eh. No? At inaalay na yan sa Panginoon bilang pasasalamat. Kaya sila'y nagsasaya. In other words, all of these was due to God's mercy, compassion, and love for them. Yan ang dahilan kung bakit sila nagsasaya at naggagalak. Sa second reading, nariyan si Apostol San Pablo na patuloy nagpapaalala, no? Nagpapaalala sa mga unang Kristiyano na iba na dapat ang kanilang buhay. Because they exist in the new order, a new state of life, because they are now God's new creation. Bagong nilikha na sila ng Diyos. Ibang buhay na dapat. No? But what kind of life is this? It is a life reconciled with God. It is a life united with God. No? Kaya iba na talaga. Hindi na pwedeng balikan yung nakaraang, no, madilim na buhay. Sapagkat sa kabila ng kanilang mga kahinaan, sa kabila ng kanilang pagkakasala, ipinagkasundo pa rin sila ng Diyos sa kanyang sarili, no? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Nung siya'y nagpakasakit, namatay sa krus, at muling nabuhay. Natamo ang kaligtasan. No? Tayo'y naging bagong nilikha ng Diyos. Ipinagkasundo tayo ng Diyos sa Ama, no? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At yan ang dahilan kung bakit dapat tayo magalak, no? Maging masaya. No? Ipinagkasundo tayo ng Diyos muli sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin yung, siguro sasabihin ninyo, gasgas ng kwento. O alam na natin na talinghaga. Ito yung kwento tungkol sa mapagmahal na Ama. Ito yung kwento tungkol sa waldas na Ama. Sinasabing waldas sapagkat
ang amang ito sa talinghaga ay hindi maramot sa pagmamahal, hindi maramot sa pagpapatawad, hindi maramot sa pag-unawa sa kanyang mga anak, panganay man o bunso, suwail man o hindi. Kaya narinig natin dito ang talagan ng pagmamahal, habag, pagpapatawad. Because this story illustrates God's boundless love, God's boundless forgiveness, emphasizing the joy, yung kagalakan na tayo'y muling tinanggap ng Diyos. Kapag tayo'y nagsisi at bumalik sa Kanya. Napalayo man tayo ng sobrang layo mula sa Diyos. Muli tayong tatanggapin ng Diyos ng buong kagalakan. Buhay na buhay pa at malakas pa yung kanyang ama. Anong sabi ng bunso? Ama, bigay mo na sa akin yung mamanahin ko. Alam niyo, sa kultura nila, masama yun eh. Masama yung hihingin mo na yung kayamanan o mana habang buhay pa ang iyong mga magulang. Para bang sinasabi mo na mamatay ka na. Bilisan mo naman. Mamatay ka na sana. Masama yun. Pero ganun pa man, kasama yung kanyang anak, kasuwail, ibinigay pa rin ng ama yung kanyang kaparte sa mana. At siya yumao, nagpakalayo-layo, thinking na kapag lumayo siya sa ama, magiging malaya na siya, maging masaya na siya, at maggagawa na niya ang lahat ng pwede niyang gawin sa buhay. Tunay siyang magiging masaya, malaya. Subalit, nung nalustay na niya yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang pera, nakaranas siya ng hirap ng buhay. Kaya napilitan siyang mamasukan, no? At ang naging trabaho niya, dinala siya doon sa pag-aalaga ng baboy. Alam nyo, sa mga Hudyo, ang pag-aalaga ng baboy, hindi nila ginagawa yan. Kasi yan ang pinakamababang trabaho na hindi mo dapat gawin para sa mga Hudyo. Kasi para sa kanila, marumi yun. Hindi dapat ganun. Pero siyempre, wala na siya magawa. No choice. Kailangan niyang kumain, kaya okay lang. Ang problema, kahit pagkain ng baboy, ayaw siya bigyan. Kaya talagang nagugutom siya ng sobra-sobra. Namamatay na siya sa gutom. Kaya dahil sa karanasang ito, sa hirap ng buhay, doon niya naisip, buti pa sa amin, sa bahay ng aking ama, kahit mga ulila, mga alipin, hindi nagugutom. Yun ang pumukaw sa kanyang isipan. Yun ang naging dahilan kung bakit naisip niyang bumalik sa ama. Doon niya na-realize na maling-mali pala siya at siya'y nagkasala sa Diyos, nagkasala sa kanyang ama. Kaya sabi niya, sige, babalik na lang ako sa amin. Kahit na nga gawin na lamang akong alipin dahil ako'y nagkasala. Naging suwail. Hindi na ako karapat-dapat na tanggapin mang bilang anak. Okay na sa akin, basta kahit alipin, basta hindi lang ako magutom. Ganun sa ka-desperate. Dahil sa hirap ng buhay. Doon niya realize na pag nawalay pala sa ama, maghihirap ka, magdurusa ka. Kaya, bumalik siya sa ama. Malayo pa lang, natanaw na siya ng kanyang ama. Salip na hintayin na dumating, yung ama pa yung tumakbo, sinalubong siya. No?
niyakap siya, kinagan siya, at matapos siyang sabihin, yung gusto niyang sabihin, na siya'y nagkasala, aba, agad ipinatawag ng ama yung mga alipin at binigyan siya ng maringal na kasuotan, binigyan ng magandang sandalyas, no? Sing-sing, ibanilig na sa kanya, tapos nagpatay pa ng hayop, nagkatay pa ng guya para mag-celebrate, magdiwang, sapagkat dati siyang namatay, ngunit nabuhay muli. Nawala, ngunit nasumpungan. Kaya dapat lamang na magsaya, mag-celebrate, magdiwang, na ikinainggit naman ng panganay na anak. Ganyan kabuti yung amang yun sa talinghaga. Siyempre, alam naman natin na sa talinghaga, sino talaga yung ama roon? Siya ang ating amang nasa langit. Sino naman yung dalawang anak, panganay at bunso? Tayo yon. Tayo yon yung naging swail. Tayo yung nagkasala. Tayo yung naging mayabang, mapagmataas. Tayo yung nais lumayo sa Diyos, thinking na kaya nating mabuhay na wala ang Diyos. Dahil gusto nating maging malaya. Gusto nating gawin yung gusto nating gawin. Pero sa bandang huli, natanto natin na mali. Mahirap palang mamuhay na wala ang Diyos, na mawalay sa Panginoon. We cannot live without God. Kaya nga mga kapatid, napakalaga na ma-realize natin na meron tayong Diyos na mapagmahal. Kaya kung nagkamali man tayo noon, nagkasala man tayo noon, hindi pa huli ang lahat. Ngayong Kwaresma ay panahon ng pagsisisi at pagbabagong buhay. Pero, syempre, bagamat napakabuti ng Diyos, huwag nating kalimutan na tupdin din natin yung ating tungkulin sa Diyos, sa Panginoon. Maging responsable din tayo sa ating buhay at sa ating kapwa-tao. Tupdin natin ang mga kautusan ng Panginoon. Tumalima tayo sa kalooban ng Diyos. At kung magagawa natin yan, lahat tayo ay magiging masaya. Talagang Laetare Sunday, linggo ng kasiyahan, linggo ng kagalakan. Kaya mga kapatid, para sa ating pagdililay sa bisang ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa palagay mo ba, may mga bagay pang dapat mong sabihin sa Panginoon para ipagsisi at ituwid sa iyong buhay? Meron pa bang aspeto sa ating buhay na dapat nating ituwid at hingin ng tawad sa Diyos? Lagi nating tandaan, gaano man karami at gaano man kabigat yung ating kasalanan, siguradong tatanggapin pa rin tayo ng Diyos. Uunawain, patatawarin, dahil meron tayong Diyos na mapagmahal. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Jesus with Mary, I trust in you. Amen.